Sa mundo natin ngayon, ang teknolohiya ng AI at mga robot ay unti-unti nang pumapalit sa maraming gawaing dati ay para sa tao lamang. Ang mga humanoid robot na may AI ay ginagamit na sa napakaraming larangan. Ang unang hakbang ay ang komunikasyon sa pagitan ng mga makina, kaya't ang mga robot at AI ay ginamit sa industrial na produksyon para mapataas ang kapasidad, mabawasan ang gastos, o sa mas magandang pakinggan na termino para palayain ang tao sa mabibigat na gawain. Sige, ayos lang naman iyon. Hayaan na nating ang mga nakakainip na trabaho ay gawin ng mga makina. Ngunit sa susunod na hakbang, habang nagiging mas sopistikado ang AI at mga robot, maaaring gusto na ng mga tao na sila ay direktang maglingkod o mag-alaga sa atin. Halimbawa, sa mga service center, ang mga humanoid robot tulad ni Sofia ng Hanson Robotics o si Amika ng Engineered Arts ay sumasalubong sa mga customer at sumasagot sa mga tanong gamit ang natural na lengguwahe. Salamat sa AI na nagpoproseso ng boses at may mga ekspresyon sa mukha na halos kamukha ng tao. Aba, dito na nagsisimulang maging komplikado ang kwento. Naisip pa ng mga tao ang isang uri ng serbisyo na nangangailangan ng mas mataas na antas ng kaalaman at pag-iingat. Halimbawa, mga robot at AI na nag-aalaga sa kalusugan ng tao sa serbisyong medikal. Dito lumitaw ang mga surgical robot tulad ng Da Vinci Surgical System na tumutulong sa mga doktor na magsagawa ng mga komplikadong operasyon ng may mataas na katumpakan na nagpapabilis sa paggaling ng pasyente at nagpapababa ng panganib ng impeksyon. Samantala, may mga robot na nag-aalaga sa mga matatanda tulad ni na Pepper o Robert na may kakayahang buhatin ng pasyente, magpaalala na uminom ng gamot at makipag-usap para mabawasan ang kanilang kalungkutan. Isang hakbang pa, sa Tsina, sinasanay na ang mga humanoid AI robot na bumaril, mag-martial arts at magpatrolya. Hindi pa diyan nagtatapos. Sa larangan ng edukasyon, ang mga AI robot ay nagiging mga virtual na guro na tumutulong sa mga mag-aaral na i-personalize ang kanilang mga aralin sa pamamagitan ng mga platform tulad ng IBM Watson o mga virtual assistant sa silid-aralan. Tingnan ninyo, nagsimula bilang mga aliping mekanikal sa mga pabrika, ang mga AI robot ay naging mga mapagkakatiwalaang tagapaglingkod sa mga opisina at ospital, at pagkatapos ay na-promote pa bilang pulis at sundalo sa labas at maging guro sa mga silid-aralan. Teka, sandali, ang pagiging guro ng tao ay dapat na ang pinakamataas na karangalan para sa kanila. Hindi, mayroon pang mas mataas na antas. Hayaan natin silang maging mga pantas na mag-aalaga sa kaluluwa ng tao. At inaanyayahan ko kayong pumunta sa isa sa mga lugar kung saan natamo ng mga AI robot ang karangalang iyon sa bansang Hapon, ang AI Robot Monk ng Japan. Ayon sa mga artikulo noong ika-24 at ika-25 ng mga pahayagang AFP, Mainichi Shimbun at Kyodo News, isang research team mula sa Kyoto University sa Japan sa pangunguna ni Professor Seijin Kumagai, isang PhD sa Buddhist Studies, ang naglunsad ng robot na si Buddharoid sa Kodaiji Temple sa Kyoto. Ito ay isang malaking hakbang sa pagsasama ng AI at humanoid robotics sa larangan ng relihiyon. Gumagamit ang robot ng software na BuddhaBot Plus na base sa ChatGPT na sinanay gamit ang mga kasulatang Budista mula 2021 hanggang 2023 sa hardware platform na Newmain G1 ng Tsina. May kakayahan itong gumalaw ng marahan tulad ng isang monghe, mag-isang kamay na pagbati, gasyo, yumuko, mag-recite ng sutra at magbigay ng espiritual na payo ayon sa mga turo ng Budismo. Ang proyektong ito ay pakikipagtulungan sa Terraverse at Exnova na naglalayong tulungan ang mga monghe na paunti ang bilang. Dahil dito,
30% ng mga templo sa Japan ay nanganganib na magsara pagsapit ng 2040 dahil sa tumatandang populasyon. Nagbubukas ito ng daan para sa isang techno-spiritual na hinaharap, ngunit nagdudulot din ng debate tungkol sa pagiging totoo ng AI sa mga ritual ng relihiyon. Sa seremonya ng paglulunsad, ipinakita ni Buddharoid ang kanyang postura at pananalita na parang isang tunay na monghe. Ang mongheng si Buddharoid ay nagdarasal din na magkadikit ang mga palad, naglalakad, tumatayo at umuupo at bumabanggit ng mga sutra na parang totoo. Ipinakilala ni Monghe Buddharoid ang kanyang sarili. Kamusta? Ako si Buddharoid. Dumalaw ako ngayon sa Kodai-ji Temple. Mayroon ka bang anumang ikinababahala? Nang aminin ng isang reporter mula sa NHK na madalas siyang mag-alala at mag-isip ng labis, nagbigay ng payo si Monghe Buddharoid. Itinuturo ng Budismo na mahalagang huwag bulag na sundin ang daloy ng iyong mga iniisip o sumugod sa mga bagay-bagay ng padalos-dalos. Ang isang paraan ay pakalmahin ang isip at bitawan ang mismong pag-iisip na iyon. At higit pa, huminga ng malalim at natural, obserbahan ang pakiramdam ng tensyon ng walang kinikilingan, at ito ay unti-unting maglalaho ng mahinahon. Nang tanungin kung ano ang Budismo, sumagot si Buddharoid, ang Budismo ay ang mga aral na ipinahayag ng Buddha na nagtuturo na iwasan ang karahasan at masamang salita, panatilihin ang mga tuntunin at sanayin ang isip para sa kapayapaan na naglalayon sa isang maayos na mundo. Nang humingi ng payo si Professor Kumagay, ang pinuno ng research team tungkol sa personal na relasyon, sumagot ang robot, ang relasyon ay bubuti kung pagninilayan mo ang distansya sa pagitan mo at ng kabilang tao at pananatilihin ang panloob na balanse. Oo, ang mga sagot na ito ay batay sa Buddhabot Plus na sinanay mula sa mga kasulatang Budista, kabilang na ang mga pinakakomplikadong teksto na nagpapakita ng isang mahinahong kilos at tipikal na pagbati na magkadikit ang mga palad. Ayon sa pahayag ng Kyoto University sa hinaharap, ang mga robot na monghe ay maaaring tumulong o pumalit sa pagsasagawa ng ilang ritual ng relihiyon na karaniwang ginagawa ng mga tunay na monghe. Ito ay maaaring lumikha ng isang malaking pagbabago sa kultura ng relihiyon. Dapat malaman na ang paggamit ng AI robot bilang mga klero ay hindi lamang nangyayari. Halimbawa, si Xian-Er, ang pinakatanyag na robot na monghe sa Tsina, ay ginagamit na mula pa noong 2017 sa Longquan Temple sa labas ng Beijing. Ang robot na ito ay nagre-recite lamang ng mga sutra ayon sa isang nakatakdang script at hindi gumagamit ng modernong AI o facial recognition. Si Bless You, Dosla, ang unang relihiyosong robot sa mundo, ay inilunsad noong 2017, ilang linggo bago si Xian-Er, sa isang simbahang protestante sa Wittenberg, Germany, kung saan ipinaskil ni Martin Luther ang kanyang reformasyon 500 taon na ang nakalipas. Ang robot na ito ay dinisenyo na may anyo ng isang pari, may taas na 1.2 metro, may gumagalaw na kamay para magbigay ng basbas, at isang screen sa mukha na nagpapakita ng mga kilos ng pananalangin. Gumagana ito 24 oras bawat araw sa 20 iba't ibang wika, kabilang ang Ingles, Pranses, Aleman, Espanyol at maraming wikang Aprikano. Kailangan lang ng user na pindutin ang isang button para piliin ang kanilang espiritual na pangangailangan tulad ng pagdarasal para sa kapayapaan, paggaling sa sakit o pagpapatawad sa mga kasalanan. Ang robot ay magbabasa ng isang maikling banal na kasulatan at magbibigay ng basbas sa bawat individual sa loob ng 40 segundo. Pagsapit ng 2023, na-update ito gamit ang AI para mas maging flexible ang pagtugon sa mga kahilingan, ngunit pangunahing naglilingkod pa rin sa Germany,
na may layuning tulungan ang mga kulang na pastor at akitin ang mga kabataan na magsimba. Gayunpaman, ito ay nagdudulot pa rin ng kontrobersya kung kaya bang palitan ng mga makina ang tunay na espiritual na karanasan ng tao. Maging ang Kyoto University ay nakagawa na rin ng isang humanoid robot na hindi gumagamit ng AI na tinatawag na Mindar noong 2019 na may kakayahang magbigay ng sermon tulad ni CNR ng China. Si Budaroid, sa kabilang banda, ay isang bagong pag-unlad, isang pambihirang pagsasama ng advanced na generative AI at isang ganap na mobile na humanoid robot. Sa halip na isang static na aparato na may nakapirming script, makikita natin na ang konsepto ng relihiyosong pagsasanay, pati na rin ang paggamit ng mga AI robot bilang klero upang matugunan ang espiritual na pangangailangan ng tao ay hindi isang hiwalay na kaso para sa Kyoto University. Ngunit bakit ito nagdudulot ng matinding kontrobersya? Ang isang monghe ay hindi isang manggagamot, kundi isang naghahanap ng pag-angat ng kanyang kaluluwa. Mga kaibigan, malinaw na makikita na ang research team ng Kyoto University na pinamumunuan ng isang siyentista na siya ring isang PhD sa Buddhist Studies ay lumikha ng AI robot na si Budaroid. Ang kanilang pangunahing layunin ay hindi ang tunay na espiritual na pagsasanay, kundi ang palitan ang pagsasagawa ng ilang ritual ng relihiyon na karaniwang ginagawa ng mga tunay na monghe tulad ng kanilang ipinahayag. At pangalawa, upang palitan ang mga tunay na monghe sa pakikipag-ugnayan sa publiko na nagbibigay ng mga sagot mula sa mga kasulatang Budista. Para saan? Marahil, pangunahin na para sa pagpapagaling upang bigyan ng publiko ng kaunting kapanatagan sa gitna ng nakaka-stress na modernong buhay. Maraming modernong tao, ilang iskolar ng Budismo, at maging ang ilang mga monghe o klero sa silangan at kanluran ay maaaring maniwala na ang pagiging mas masipag sa espiritual na pagsasanay ay nangangahulugang mas maraming naaalalang kasulatan ng kanilang relihiyon. Dahil kaya sa ganitong pananaw, kaya sila pumili ng isang high-tech na AI robot bilang isang klero. Dahil malinaw naman na mas marami itong alam at naaalalang kasulatan kaysa sa isang ordinaryong monghe. Halimbawa, si Budaroid ay sinanay gamit ang mga pinakakumplikadong kasulatang Budista kaya't makakasagot ito sa maraming tanong ng mga mananampalataya. Para lang tayong nakaupo sa harap ng computer at nagtatanong sa isang online na AI na monghe. Ngunit dito, ginagaya nito ang anyo ng tao. Nakasuot ng damit monghe, magkadikit ang mga palad, naglalakad at nakikipag-usap sa mga mananampalataya ng may mahinahong kilos. Kaya't iniisip nila na maaari na itong gumanap bilang isang monghe. Ang ganitong pag-unawa sa kasamaang palad ay malayo na sa tunay na diwa ng espiritual na pagsasanay. Balikan natin sandali ang kasaysayan sa pinagmulan ng mga malalaking relihiyon. Ang Budismo ay nagmula kay Buddha Shakyamuni, ngunit hindi siya mismo ang lumikha ng Budismo. Ayon sa mga kasulatang Budista, tinalikuran ni Buddha Shakyamuni ang buhay ng isang ordinaryong tao upang maging isang Buddha. Pagkatapos, ay tinulungan ang mga tao na makamit ang kaliwanagan, mahanap ang kanilang tunay na sarili, at makatakas mula sa pagdurusa at paulit-ulit na pagsilang, ibig sabihin maging isang Buddha rin. Ayon sa Biblia, ang pangunahing layunin ng pagparito ni Jesus ay maaaring ibuod sa tatlong pangunahing haligi: iligtas ang tao mula sa kasalanan, magpatotoo sa katotohanan ng Diyos, at buksan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi si Buddha Shakyamuni ang lumikha ng Budismo. Hindi si Jesus ang lumikha ng Kristyanismo. Noong nabubuhay pa sila, sumunod ang kanilang mga disipulo upang makinig sa kanilang mga turo at isabuhay ang mga ito.
Dahil ang pakikinig para malaman ay isang kinakailangang kondisyon ngunit hindi sapat. Una, kailangang makinig upang maunawaan at pagkatapos maunawaan, kailangang isagawa. Kung nakikinig ka lang at hindi mo isinasagawa, hindi ka isang tunay na nagsasanay at hindi mo rin maitataas ang iyong espiritual na antas o kabanalan. Ang mga salita ng isang Buddha o isang Diyos ay may malalim at hindi maarok na kahulugan. Kung hindi mo isasagawa at maaalala mo lang ang literal na kahulugan, hanggang doon lang ang iyong mauunawaan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa mo, mauunawaan na ang mga salita ng Buddha o ng Diyos ay hindi limitado sa isang kahulugan lamang. Kaya't itinuro ng Buddha ang kaliwanagan, pagkaunawa, at itinuro ni Kristo ang pananampalataya. Kailangan mong isagawa ang mga turo ng Buddha para magkaroon ng karagdagang pagkaunawa. Ang pagpapakita ng pananampalataya ay nangangahulugang pagsunod sa mga salita ng Diyos. Hindi sapat na sabihin lang na naniniwala ako. Kaya bakit mayroong Budismo at Kristyanismo? Dahil noong wala na sina Buddha, Shakyamuni at Jesus sa mundo, kinailangan ng mga tao na magtatag ng isang forma ng pagsasanay. Halimbawa, ang Budismo ay may mga templo at ang Kristyanismo ay may mga simbahan bilang mga lugar para sa espiritual na pagsasanay. Dahil hindi na sila direktang nangangaral, mayroong mga kasulatang Budista at Biblia na naglalaman ng kanilang mga salita para sundin ng mga mananampalataya. Nagkaroon ng mga organisasyon ng mga monghe o klero upang suportahan ng isa't isa sa kanilang pagsasanay. Ngunit ang pangwakas na layunin ng isang tunay na nagsasanay ay hindi nagbago mula noong panahon ni Buddha, Shakyamuni at Jesus. Ang makamit ang kaliwanagan, mahanap ang tunay na sarili, makatakas mula sa pagdurusa at paulit-ulit na pagsilang para sa Budismo, at matubos mula sa kasalanan, magpatotoo sa katotohanan ng Diyos at buksan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan para sa Kristyanismo. Sa madaling salita, lahat ay naglalayon sa pag-angat ng kaluluwa na lampasan ang pagiging tao. Nakasulat sa Mahayana Sutras ang sinabi ng Buddha, "Ako ay isang Buddha na naganap na, ang mga nilalang ay mga Buddha na magaganap pa." Sinasabi sa Biblia na ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos at sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus, makakabalik sila sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Wala pang nagsasabi na ang isang AI robot ay isang Buddha na magaganap pa o na ang isang AI robot ay nilikha ayon sa banal na larawan ng Diyos at makakabalik sa kaharian ng langit. Hindi malinaw kung kailan sa kasaysayan nagbago ang pananaw na ang espiritual na pagsasanay ay nasusukat na lamang sa dami ng naaalalang kasulatan at ang paghahanap sa isang komportabling buhay sa lupa. Isang paraiso dito at ngayon ay naging mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng daan patungo sa kaharian ng Buddha o ng langit. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang pagbabasa at pag-alala sa mga kasulatan, ngunit ang tanong ay, matapos itong maalala, gaano karami ang iyong naisagawa para patuloy na umunlad sa iyong pagsasanay? Kung ang batayan ay ang dami ng naaalalang kasulatan, ikaw ay isang iskolar lamang ng relihiyon na may mababaw na pag-unawa, hindi isang tunay na nagsasanay na may patuloy na lumalalim na kaliwanagan. At kung ganoon, ang isang ordinaryong tao na may limitadong memorya ay tiyak na matatalo ng isang AI large language model. Ang isang tunay na nagsasanay ay hindi isang tagagaya lamang ng porma na hindi nauunawaan ng diwa. Ang mga kasulatan o ang mga salita ng Buddha at ng Diyos ay hindi lamang para sa pagpapagaling, para sa kapanatagan o para sa paggamot sa modernong psikolohiya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na monghe at isang naglalakad na makinang nagpapatugtog ng mga sutra,
Mga kaibigan, natuklasan nating muli ang tunay na layunin ng isang nagsasanay mula pa noong panahon ni Buddha at Jesus, ang pag-angat ng kaluluwa, nalampasan ang pagiging tao upang maging isang mas mataas na nilalang. Ngunit bukod sa kanilang sariling pagsasanay, ang mga klero ay mayroon ding ilang mahahalagang tungkulin. Ang mga klero o mga lingkod ng Diyos ay tulay sa pagitan ng tao at ng Diyos na tumutulong sa tao na mas maunawaan ang salita ng Diyos mula sa kanilang personal na pananaw bilang isang nagsasanay. Kung sila ay mga taga-recite lamang, mas mahusay pa ang isang AI robot dahil mas marami itong data na pinag-aralan. Ngunit ang kalikasan ng data ng AI ay mula sa mga bagay na umiiral na. Samantalang ang mga salita ng isang tunay na monghe ay naglalaman din ng mga bagay na wala pa, mga mensahe na direktang ipinapadala sa kanila mula sa kamalayan ng universo. Isang bagay na hindi kailanman magagawa ng AI. Dahil alam natin na hindi lamang sa Kristyanismo may konsepto na ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sa pangkalahatan, mula sa Tsina at Silangang Asya hanggang sa iba't ibang lahi sa mundo, may paniniwala na ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos ng kanilang lahi. Ang tao ay isang napaka-espesyal na nilalang sa mundo na may sariling kamalayan, nagtataglay ng banal na larawan ng Diyos at maaaring umangat upang maging isang Diyos sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbabalik. Isang bagay na walang ibang nilalang ang makakapantay. Lalo na ang isang tipak ng bakal at silikon na pinagsama sa binary code na gumagana lamang kapag may kuryente. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilikha naman ng tao ang robot ayon sa kanyang kagustuhan. Malinaw na kung sino ang mas mataas, huwag nating pagkamalian. Ang susunod na papel ng isang klero o nagsasanay ay magdala ng kapayapaan sa kanilang mga salita at higit sa lahat, magbigay ng isang halimbawa sa mundo. Sa pamamagitan nito, makikita ng mga tao ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na nagsasanay at isang peking nagsasanay. At mauunawaan na hindi ang damit ang gumagawa ng monghe. Tanging ang mga kilos na sumusunod sa mga prinsipyo ng moralidad at batas espiritual ang lumilikha ng isang tunay na nagsasanay. Isang makinang nagpapatugtog ng mga sutra na naglalakad at gumagawa ng ilang ginayang kilos, mapapalitan ba nito ang isang tunay na monghe? Sa huli, ang presensya ng anumang nilalang ay nagdadala ng enerhiya. Mas malinaw ito sa mga tao. May mga taong may magandang enerhiya at may mga taong hindi gaanong maganda ang enerhiya. Ang isang tunay na monghe na may mataas na antas ng espiritualidad ay natural na naglalabas ng isang mabuti, mainit at mabait na enerhiya na may kakayahang baguhin ang mga tao sa paligid niya. Maaring may masamang iniisip ang isang tao, ngunit kapag malapit sila sa mga ganitong individual, ang mga pag-iisip na iyon ay nawawala. May kasabihan ang mga sinauna, ang liwanag ng Buddha ay sumisinag sa lahat, ang kabutihan at karunungan ay nagiging ganap na tumutukoy sa ganitong penomeno. Ganyan iyon, hindi laging gumagamit ng salita ang isang tunay na monghe para tulungan ang iba. Sapat na ang kanilang presensya para magdulot ng positibong epekto ng walang salita. Magagawa ba ito ng isang malamig at walang kaluluwang tipak ng bakal? Ang mga mananaliksik na lumikha ng mga AI robot para sa espiritual na pangangailangan ay may isang dahilan, ang kakulangan ng mga monghe. Gayunpaman, sa mas malalim na antas, ang problema ay hindi ito, kundi ang kung paano itatakda ng tama ang mga pananaw. Dahil may mga pananaw na, sa paglipas ng panahon, ay lumayo na sa orihinal na pinagmulan. Halimbawa, tungkol sa kahulugan ng pananampalataya, relihiyon, espiritual na pagsasanay, kung paano nauunawaan ng modernong tao ang mga turo ng mga banal at mga naliwanagan na bumaba sa lupa.
at tungkol din sa kabanalan ng buhay ng tao na walang ibang nilalang o bagay sa mundo ang makakapantay. May panahon na naging dominante ang isang teorya na naglalagay sa tao sa parehong antas ng mga hayop. At ngayon, ang tao ay inilalagay sa parehong antas o mas mababa pa kaysa sa mga makinang nilikha mismo ng tao. Kapag pinapalitan na ng mga makina ang tao, kahit sa mga posisyong tila imposible palitan, tulad ng mga lingkod ng Diyos, hindi ba't ibinababa ng tao ang kanyang sarili sa isang antas na mas mababa pa sa mga makina? At ang espiritual na ugnayan sa pagitan ng mga tao sa lipunan ay nagiging marupok, ngunit sa sandaling matanto ng tao na ang pinagmulan ng sangkatauhan ay mula sa Diyos, at ang landas pabalik upang makiisa sa Diyos ang kanyang misyon, iyon ang sandaling magiging tunay na dakila ang tao. Marahil sa panahong iyon, kapag binalikan natin ang mga kwento ngayon, ito ay magiging parang isang paggising mula sa isang kakatwang panaginip. Dito na po nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig sa isang kwento na masasabi nating napapanahon. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga personal na pananaw tungkol sa paksang ito. Naniniwala ako na ito ay magiging isang napaka-interesanting paksa para sa ating lahat na pag-usapan.